Alright, kamusta po mga kapatid, mga kalbo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan na abutan ng video nito. Reaction video na naman po tayo mga kalbo. At for today's video, siguro kilala nyo na rin po itong tao na to na isa rin pong Catholic defender. Ano po? At mahilig din po siyang mag-defend at mahilig din po siyang siyasatin ang mga aral ng Iglesia ni Cristo mga kapatid. Medyo nagtataka lang ako mga kalbo, no? Na parang napapansin ko, no? Na parang karamihan sa mga defender nila, mga kalbo. Sorry for the term, ano? Ay mga silahis. Na mapapansin mo naman kasi sa pananalita, di ba? Sabihin natin hindi mo mapapansin sa itsura, pero sa pananalita, mapapansin mo talaga eh. Parang may something, di ba? Doon lang ako nagtataka mga kalbo. Meron talagang isa naka-duster pa nga eh. Yun talaga halatang-halata na. So yun lang, napansin ko lang, 'di ba? Parang ang weird, 'di ba? Mangangaral ka, 'di ba? Mag-share ka ng pananampalataya mo tapos yung sarili mo ay hindi mo maituwid, 'di ba? Pero itong video na ito ay parang tila baga na mental block siya at hindi niya kayang sagutin yung isang tanong, ano po? Na hindi ko sure kung kapatid ba o ibang miyembro ng ibang relihiyon. Pero still, ano po, na yung kanyang tanong ay malamang itinatanong din natin sa kanila. At ito nga ay patungkol sa Pasko, mga kalbo, no? Alam naman natin na tayo mga Iglesia ni Cristo ay hindi talaga naniniwala sa Pasko. At alam natin yan kung bakit tayo ay hindi naniniwala. Alright. Siyempre, una dahil wala siya sa Biblia. Hindi siya pinag-uutos ng Diyos o ng Panginoong Hesus. Ikalawa, ang mga gawaing Pasko ay gawaing pagano. Alam natin ang background history niyan. At sa kanyang video, mga kalbo, may nagtanong nga sa kanya tungkol sa opinion, opinion sa Pasko. Siya kung ano yung kanyang opinion patungkol doon sa opinion ng kanilang mga writer, mga pope, mga pari, iba't ibang tao patungkol sa Pasko. Diba? Na alam naman natin na marami doon na nakasulat na talaga nagpapatunay na hindi talaga totoo ang Pasko at yun ay gawang pagano. Nasa kabilang banda ay hindi niya po masagot ng maayos dahil daw po mali daw po yung tanong at yun na lang ang kanyang na-defend. Dahil daw mali yung tanong kaya hindi daw niya kayang sagutin ng oo o hindi. Wek. Isip-isip ko lang, kung ikaw ay magde-depend, di ba? Kung magde-depend sa pananampalataya mo, dapat alam mo kung ano yung pinaniniwalaan mo. Dapat alam mo siya kung paano mo siya ipagtatanggol. Sa mahirap kasi rito, hindi niya kayang ipagtanggol kasi nga naman, paano nga naman niya kasi talaga ipagtatanggol? Wala siya mapagkukuhaan ng mga referensya, ng mga patunay, di ba? Patungkol sa kanyang pinaniniwalaan. Ang pagkukuha niya lang history. Yung history bumabaliktad din. Di ba? Kabaliktarin din sa sinasabi. Kaya paano mo nga naman patutunayan talaga? So, ito yung video mga kalbo, hindi ko na patatagalin. Panoorin po ninyo. Hi. Ayoko na sanang sagutin itong komento ng kapatid natin. I think member siya ng MCGI or Iglesia ni Cristo. Pati na bibigyan natin ng panahon. No? Definitely hindi siya naniniwala sa December 25 bilang pagdiriwang ng kaarawan ni Jesus. Now, bigyan ko lamang kayo ng background para maintindihan ninyo yung pinanggagalingan ng kanyang komento. Gumawa kasi ako ng isang video kung saan doon ko pinaliwanag yung isang article na mababasa sa Catholic Encyclopedia. Yung pinaka-subject matter nito ay kung kailan ba talaga ay pinagdiriwang ang Kapaskuhan o kapanganakan ni Jesus. Now, doon sa article na yun ng Catholic Encyclopedia, mababasa natin yung iba't ibang pananaw ng tao pagdating sa araw ng kapanganakan ni Jesus Christ. Kasi yung pagkakalahat ng Catholic Encyclopedia ay historical narrative. Okay? Kaya nga sa bandang huli, mababasa naman natin yung pananaw naman ng mga early church fathers pati ng Catholic Church pagdating sa araw ng kapanganakan ni Jesus Christ. Okay. Ang problema kasi,
may mga kapatid tayong Kristiyano, lalo na sa MCGI, pati Iglesia ni Cristo, no? Chap-chap, no? Pinipili lamang nila yung kapiraso lamang na nasusulat sa article na yon at palalabasin nila na yun na yung pananaw ng author nung nagsulat sa Catholic Encyclopedia. Halimbawa, katulad nitong komento ng kapatid natin. Sabi niya na sagutin ko lang daw ng oo, hindi yung tanong niya. Ano ba yung tanong niya? Tama daw ba yung sinasabi ng Catholic Encyclopedia na the actual date of the Lord's birth is unknown? Hindi ko pwedeng sagutin ng oo o hindi yung tanong niya kasi yung tanong niya mismo ay may problema. Paano ko sasagutin ang isang tanong na mali? Ano yung mali doon sa tanong niya? Out of context. Kasi dito parang pinalalabas niya na itong sentence na ito, yung sentence na the actual date of the Lord's birth is unknown, parang pinalalabas niya na ito yung pananaw mismo ng author nung nagsulat sa Catholic Encyclopedia. Nakatulad ng sinabi ko, hindi po yan pananaw ng author. Ang ginawa lamang ng author ng Catholic Encyclopedia, inilahad niya lamang yung historical narrative, yung kasaysayan ng iba't ibang pananaw ng tao pagdating sa araw ng kapanganakan ni Jesus. Na sa bandang huli, tulad ng sinabi ko, mababasa naman natin doon yung pananaw naman ng mga early church fathers pati ng Catholic Church sa araw ng kapanganakan ni Jesus Christ. Okay? So, ito yung problema, no? Ang disiplina kasi na tinuturo ng MCGI pati ng Iglesia ni Cristo sa kanyang mga members ay proof text. No? Yung bang tipong gagamit ka ng kapirasong bersikulo o kapirasong pangungusap nang hindi mo kinukonsidera yung buong konteksto ng pinanggalingan ng bersikulo na yon o yung sentence na yon. Kapag kasi gumamit ka ng isang pangungusap ng out of context, binibigyan mo na ito ng maling interpretasyon. Nagbibigay ka na ng maling pangunawa sa tao. Hindi ka nagiging makatotohanan sa paglalahad mo. At yan nga ang sabi niya diyan, kakalbo, no? Nakakatawa lang isipin, di ba? Hindi mo kayang ipagtanggol yung paniniwalaan at pananampalataya mo. Diba? Ang mahirap kasi ron, paano mo nga naman ipagtatanggol kung kayo mismo hindi nyo alam kung paano nyo ipagtatanggol. Diba? Basta ang alam nyo lang, history, gawain to, masaya naman. Diba? Hindi naman masama sa paningin nila. Pero sa paningin ng Diyos, masama. Kasi nga hindi niya pinag-uutos talaga yan. Pero alam mo ba na ang mga iglesia ni Cristo ay kayang sagutin kung bakit hindi naniniwala talaga sa Pasko ang mga iglesia ni Cristo. Kumukuha sa Biblia, kumukuha sa history, diba? May mga referensyang ipinapakita at ebidensya na talagang ang Pasko ay hindi gawaing Kristiyano. At eto po, panoorin po natin sabay-sabay mga kapatid. Po na nakikita sa mga paganong Roma, maging sa mga paganong Ehipto. Malinaw sa ating mga televiewers, kapatid na Dan, na hindi lang po ang petsa ng tinatawag nilang Pasko ang mula sa pagano, kundi maging ang mga nakapaloob na gawain, mga bagay na may kaugnayan dyan, mula po sa mga pagano. Ngayon kasi ang tanong ng iba ay, Opo. Ano naman ngayon? Opo. Dahil ang mahalaga, masaya ro sila, mula sa mga bata, kahit yung mga matatanda, masaya silang nagsasama-sama para mag-celebrate niyang tinatawag ang Pasko. Pero mga kaibigan, napakapanganib po niya sapagkat anong uring mga tao po ba ang mga pagano ayon sa mga apostol, kaya hindi dapat tularan ang kanilang gawain? Mga kaibigan, pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang pahayag ni Apostol Pablo. Kaya't ito ang masasabi ko sa pangalan ng Panginoon. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga paganong walang kabuluhan ang mga iniisip at nadirimlan ang kaisipan. Dahil wala silang pagkaunawa at matigas ang kanilang puso, hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Manhid na sila at isinuko ang kanilang mga sarili sa malalaswang gawain. Nasugapa na sila sa paggawa ng lahat ng karumihan. Hiwalay kayo noon kay Kristo at hindi kabilang sa Israel. Wala kayong bahagi sa tipan at pangako ng Diyos sa kanila, wala kayong Diyos o pag-asa
sa kaligtasan. Ito po, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po sa mga pagano. Madilim anyang pag-iisip, walang pagkaunawa, matigas ang puso, manhid na sila. At isinuko ang kanilang sarili sa malalaswang gawain at nasugapaan niya sa lahat ng karumihan. At ang sabi pa po, mga kaibigan, hiwalay sila sa buhay na mula sa Diyos. Sa makatwid po ay ang mga pagano po at ang sumusunod sa mga gawaing pagano ay hindi po maliligtas sa araw ng paghuhukom. Katulad ng mga nakikiisa sa alimang pagdiriwang ng tinatawag na Pasko na batay sa ating tinatalakay, mga kaibigan, ay galing po sa mga gawaing pagano. Paano pinatunayan ng mga apostol, mga kaibigan, na hindi maliligtas ang mga pagano at ang lahat ng tutulad sa lahat ng kanilang mga gawain? Mga kaibigan, ang mga pagano po ayon sa Biblia ay wala pong Diyos at walang pag-asa sa kaligtasan. Kaya nga po, bakit tayo tutulad sa kanilang mga maling gawain? Ang gayong mga gawain, bagaman gusto sana at talagang ipinatutungkol po nila sa ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Vic, pero hindi po talaga makakabanal, mga kaibigan. At hindi po ito ikaliligtas ng tao. Ang totoo, kapatid na Vic, ay alam naman po ng Iglesia Katolika Romana na ang mga unang Kristiyano po ay hindi talaga nagdiwang o nag-celebrate ng tinatawag pong Pasko kapag ka December 25 na kapanganakan nga daw ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay mababasa po natin sa kanilang libro na pinamagatang The Externals of the Catholic Church. Makikita po ninyo sa inyong television screen, mga giliw po naming mga taga-subaybay, na walang banggit sa alinmang talaan ng mga gawain ng Iglesia ang tungkol sa Pasko na Disyembre 25 na di umano ay kapanganakan daw ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, sa Biblia po, higit sa lahat, ay wala tayong mababasa na ipinagdiwang ng mga unang Kristiyano ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. O di kaya ay nagkaroon ng takdang petsa ng pagdiriwang nito, maging ng mga gawaing katulad po ng ginagawa ng napakaraming mga tao ngayon na nakapaloob nga po sa tinatawag po nilang Christmas. Kaya nga, binanggit natin kanina sa unahang bahagi, kapatid na Dan, na hindi naman masamang mag-celebrate ng isang okasyon. Kaya lang, ang isang matibay na pagkakamali dyan ng Iglesia Katolika at maging ng iba't ibang sektang protestante sa pagdiriwang nila ng tinatawag na Pasko, ay yan ay hindi nakabatay sa aral ng Diyos. Opo. Yan ay malinaw po na kinuha sa mga gawaing pagano. Opo. Yan ay malinaw, mga kaibigan, na aral lamang na inimbento at ginawa lamang ng tao. Mga kaibigan, pagka sinanggunin natin ang pagtuturo ng Biblia, ano po dahilan bakit hindi dapat makiisa ang sino man sa anumang pagdiriwang o anumang aktibidad o gawain na ang batayan ay ginawa lang ng tao at hindi aral ng Diyos. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang Alright, at yan nga lang po ang napakaikli pero makabuluhang paliwanag, di ba, ng ating mga kapatid, ng ating mga ministro patungkol sa hindi tayo naniniwala sa Pasko. O di ba, kayang sagutin ng mga iglesia ni Kristo yan. Bakit? Dahil may mga ebidensya naman sa Biblia at may mga ebidensya rin sa history na talagang ang Pasko ay hindi gawaing mga Kristiyano. Kung hindi yan po ay gawain talaga ng pagano na talagang nakasanayan na lang siguro at talagang hindi na kayang itakwil kasi nga naman, 'di ba, may mga masasayang gawain, 'di ba? Pagbibigay ng regalo, pagdidekorasyon, pangangaroling, 'di ba? Masaya man, masaya sa masaya, pero talagang hindi siya gawain ng Kristiyano talaga. Hindi siya pinagagawa sa Biblia, hindi siya pinagagawa ng Diyos, hindi siya pinagagawa ng Panginoong Hesus. At kung isa ka po sa nagsusuri, di ba, sa mga ganitong klaseng video, sa pananampalataya, isa ka sa nagsusuri sa loob ng Iglesia ni Kristo, at napanood mo tong video na to, hindi ka po nagkamali sa napanood mo, mga kapatid kakalbo, kaibigan. Dahil lang napanood mo rito ay talagang totoo, may basihan. May pinagkuhaan na talagang mababasa siya sa Biblia. At hanggang dito na lamang po ang video kong ito, mga kapatid, mga kalbo. Kung nagustuhan po ninyo itong video na to,
Please huwag niyo pong kalimutan ng mag-subscribe at i-follow po ang aking FB page sa aking Facebook account. Alright? Like at i-share nyo na rin po itong video na to para mas marami pa po ang makapanood. Nandito na lang po mga kapatid. Salamat po sa panonood. Peace out.